Hi, hello! Sa magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man kayong inaabot ng video ito? Tayo po muli itutunghayan ng ating pagbasa para naman sa araw po ng Miyerkules, February 12, taong 2024. Hahangin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 7, mga talatang 14 hanggang 23. Nung panahong iyon, muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Ang may pandinig ay makinig." Iniwan ni Jesus sa mga tao at nang makapasok na sa bahay, siya'y tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinghaga. "Kayo man ba'y wala ring pag-unawa?" Tugon ni Jesus. "Hindi ba ninyo alam na hindi nakapagpaparumi sa tao ang kinakain niya, sapagkat hindi naman pumapasok iyon sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idinudumi?" Sa pagsasabi nito ay para nang ipinahayag ni Jesus na maaaring kanin ang lahat ng pagkain. Nagpatuloy siya sa pagsasalita at lumabas mula sa tao. Ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot at gumawa ng lahat ng kabuktutan, tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Pansinin po natin sa atin pong pagbasa na ang mga tao ng mga panahon na yon ay talagang masidhi yung pagtuturo ng ating Panginoon sa mga aral at salita ng Diyos patungkol sa nakapagpaparumi sa tao sa harapan ng Diyos. At tinutukoy niya sa ating pagbasa na hindi ang pumapasok sa katawan o ang ating kinakain ang nagpaparumi sa atin sa harapan ng Diyos o sa mata ng Diyos. Maaaring ang pagkain natin ay nakakasama sa ating kalusugan, ngunit hindi ito nakakapagparumi sa atin sa harapan ng Diyos. Maaaring malilinis nga ang iyong kinakain, masasarap na pagkain, ngunit hindi yan ang nagpapalinis sa tao, kundi ang lumalabas sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa atin sa harapan ng Panginoon. So depende pala yan sa sinasabi ng ating mga labi, ng ating mga bibig, ang nilalaman ng ating puso na ito ang nagpaparumi sa atin para i-consider tayong marumi sa harapan ng ating Panginoon. Sabi ng ating binasa, ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. So ang pinagbabatayan para ang tao ay malinis sa harapan ng Diyos kung malinis ang kanyang puso. Ang tao ay nagiging marumi sa harapan ng Diyos kapag puro karumihan ang laman at nilalaman ng kanyang puso. Puntahan na po natin ang susing salita ng atin pong libro. Hindi nakapagpaparumi sa tao ang kinakain niya sapagkat hindi naman pumapasok iyon sa kanyang puso. Saan ba pumapasok ang ating kinakain? Ito sa tiyan. Pag dumaan sa sikmura, diretso sa tiyan. Sa large intestine, sasama sa magko-contribute sa small intestine. Pagkatapos yung toxic, ilalabas natin. O, diba? Yung dumi ng ating mga kinain, pagkatapos na ito'y katasin, idinudumi, hindi pumupunta sa puso. Kusher ang tawag ng mga Hudyo sa angkop na pagkain. Kaugnay na rin ng kung anong pagkain ang malinis sapagkat napakahigpit po nila sa mga uri ng pagkain. Kasi sila may mga pagkain hindi pwedeng pagsabayin sa isang kainan. Limbawa, ang karne ng baka ay hindi dapat sinasabayan ng pagkain ng gatas o pag-inom ng gatas o anumang galing sa dairy products o anumang mga dairy products. Ganun sila Kapag kumakain sila ng karne,
dapat mayroon laging katernong mapait na gulay. Ganun sila, napakahigpit nila sa pagkain. Kosher ang tawag ng mga Hudyo sa angkop na pagkain. Kaugnay na rin ang kung anong pagkain ang malinis, kung ano-ano ang pwedeng pagsamahin at ang pagsunod sa ritual ng paghuhugas o paghahanda ng mga ito. Naniniwala ang mga kababayan ni Jesus na kailangang maging maingat sa pagsunod sa dietary requirements ayon sa batas para manatiling malinis sa mata ng Diyos. Kasi meron silang pinapairal na batas para maging malinis sa mata ng Diyos, pati sa pagkain, pati sa mga kasangkapan. May mga kasangkapan din hindi dapat ihalo sapagkat meron silang itinuturing na clean things, holy things, sacred things, at saka mga unclean things. Tinuligsan ni Jesus ang paniniwalang ito, mali ang pag-aabala kung kosher nga o hindi. Ano yon? Mali ang pag-aabala kung kosher nga o hindi ang pagkain para manatiling kalugod-lugod sa Diyos. Ang dapat bantayan at tutukan ay ang estado ng puso. Dahil dito, maaaring magmula ang ikapapanatiling malinis ng tao. Ano ang dapat bantayan? Ang puso. Sapagkat ang nilalaman ng puso, yan ang inilalabas ng uso. Kaya ano ang dapat bantayan? Puso. Kasi yan ang binabanggit at sinasabi ng bibig kung ano yung nilalaman ng puso. Dito rin nagmumula ang nagpaparumi sa pagkatao tulad ng masasamang isipang naguudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalon niya, mag-imbot at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng ito na ating binasa at binanggit, ito ang nakapagpaparumi sa atin sa harapan ng Diyos kung ito ang nilalaman ng ating mga puso. Kaya nga dapat daw ang bantayan ay yung estado, yung kalagayan, kumusta ang nilalaman ng ating puso. Puro ba karumihan o puro malilinis na bagay? At sinasabi din na ang mga nilalaman ng puso ang siyang naguudyok sa isipan na gumawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. Kaya ikaw, ako, tayong lahat na nakakapakinig ng video ito, ang dapat natin talagang bantayan ang ating sarili, ang ating puso, hindi ang gawa ng ibang tao. Abalang-abala tayo sa panlabas na anyo ng katapatan at kabanalan. Totoo naman, di ba? Nakakalimutan natin ang tunay na mahalaga sa Diyos. Alin? Ano ba ang mahalaga sa Diyos? Ang estado ng ating mga puso. Kaya, kumusta ang ating puso? Dapat palagi natin ito pinapasuri, pinapacheck up sa ating Panginoon. Kagaya ni Haring David, di ba, sa aklat ng kanyang awit na nilikha. Created me a clean heart, oh God. Bakit? Kasi alam ng David na ito na ang kanyang puso ay puro karumihan. Kaya ano ang sabi niya? Lumikha ka, Diyos, ng bagong puso sa aking puso. Yun din ang ating dapat na isamo at ipanalangin. Maraming salamat at pagpalain tayo palagi ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit. Hayaan natin na ang Diyos ang palagi ang maging Diyos ng ating buhay. Bye-bye! And I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye! Thank you.